Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si RD Tony Ilagan ng Revenue Region Number 8A Makati at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming patuloy na pagsisikap upang maisakatuparan ang ating layuning mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo. Hinihikayat namin ang lahat mag-file ng maaga, magbayad ng tama at maging katuwang sa pag-unlad ng ating bayan. Sa RR8A Makati, hindi lamang kami taga-singil ng buwis, kami ay inyong kaagapay, laging handa tumutulong, laging handang maglingkod. At para mas maging accessible ang ganitong kaalaman, narito po ang Entry Pinas TV. Mayroon na po kaming podcast na maaari niyong subaybayan sa Spotify, Facebook at YouTube para mas maging updated at informed tayo sa mga usaping negosyo at BIR compliance. Maraming salamat po at sama-sama nating ituloy ang pag-usag ng Makati para sa isang mas maunlad na Pilipinas. Kung akala mong mahirap na ang fuel prices, mas mahirap at nalilito ang mga tao pagdating sa BIR compliance. Nako, ang daming mga codes niyan, mga form pa lang. Nakakalito na agad, di ba? Lalo na sa mga bagong negosyo, di ba? Sobrang daming mga tanong. Kailangan ba mag-file agad? Ano yung mga kailangan i-file? Tapos may mga acronym pa itong RIBFP. Diba? Ang daming mga acronym. Aminin natin, maraming natatakot na magkamali pag fill up ng mga returns and their compliance. At magkaka-penalty sila pag late ang filing ng kanilang returns. Yun na nga. So today, yan ang pag-uusapan natin sa isa sa pinaka-importanting dapat malaman ng mga new business owners. Ito yung RIBFP at filing obligations. Okay, para malinaw, step by step, tatalakayin ng ating mga nabubulol. Ang ating mga expert from BIR RDO 50. Okay, so again, welcome to Entry Pinas TV podcast where we simplify business, taxes, and the government. So this episode is brought to you in partnership with the Bureau of Internal Revenue RDO 50 South Makati. And of course, kasama pa rin natin from episode 1 sila Sir Avery and si Sir Kevin. Welcome back to the episode. Thank you. Thank you po, thank you. Magandang araw po sa inyo. Nakatayo kayo. At bumalik dito. Okay, so ano ba ang mga pag-uusapan natin important ngayon, Miss Margie? Okay, ang topic natin ngayon is regarding RIBFP. So wherein Ano ba yan? R stands for registration, Registration. yeah, I for invoicing, B for bookkeeping, while F and P for the filing and payment of the tax returns. Sana gawa ng kanta ng BIR yan, no? Jingle. Gawin jingle para mag-trend at magbayad agad at hindi makalimot yung mga kababayan natin. So ano po ba yung value nitong RIBFP na to? Ba't mahalaga siya? Okay. So basically, yung ating RIBFP this is lang to remind our taxpayers, especially those na nagnenegosyo or nagpaparehistro ng kanilang mga businesses sa BIR, to comply and to follow the regulations na nakasulat po sa ating National Internal Revenue Code. So basically, umpisa is dapat yung lahat ng nagnenegosyo or nag-earn ng income, kailangan po nating mag-register with the BIR. Once po na meron tayong negosyo or nag-earn tayo ng income aside from being employed, kung hindi tayo empleyado, kumikita tayo from doing our businesses, kailangan po natin or mandatory po na mag-register tayo sa BIR. So dito po nagsisimula ang ating registration. So kailangan lang po natin pumunta sa Bureau of Internal Revenue, kung sa RDO, kung saan po tayo nakatira sa address ng ating tirahan. Pagpunta natin sa RDO, ay magpaparehistro po tayo doon. Saan po yung listahan nito na makikita kung saang RDO ka? Okay. So, dito po sa Metro Manila,
we have several revenue district offices, mostly dito sa sa NCR, sa Metro Manila. Yung bawat cities po merong tigi-isang RDO. So, for example, sa Mandaluyong, we have RDO 41 Mandaluyong. Pasig, we have RDO 43 Pasig. Yeah. Yeah. At saka ang BIR may BIR chatbot ang tawag Chatbot, nito. okay. Yeah, si Revi. Yeah. Revi. Oo. Si Revi. Kasi ang For una revenue. Yeah. Sabi ni Revi, wag siyang jojowain kasi tanong lang daw sa tungkol sa tax compliance. Pero ngayon, may isang platform na tinanggal, di ba? Yung BIR Teen Verifier mobile app. Inalis na po. Inalis na. So, its functionality was transferred to Revi. Revi na. So, pag kung hindi mo alam ang taxpayer or first-time registrant, hindi niya alam kung saan siya magrehistrong BIR or RDO, kasi ang pagbabasihan ay kung saan ka magrehistro if ever you are entrepreneur, no? It's on the business address. Business address. Oo, kung saan ang business address mo, doon ka magparehistro. So, si Revi, pwede mo siyang tanungin kung saang i-feed mo ang information sa business address mo at tatanungin mo na siya kung saang RDO ka na belong yung business address mo. Anong website po dapat pumunta para i-chat si Revi? Kasi doon nagsisimula lahat. Okay. Sa BIR website, we have www.bir.gov.ph. So, nandun po si Revi. Naghihintay po sa inyong mga queries. Ayan. So, Miss Margie, step by step natin sila. Okay. Doon dito sa RIBFP. So, nasa registration tayo. So, kunwari gusto ko magsimula ng business. So, tatanong muna ako kay Revi kung saang RDO ako. Kunwari, QC. So, 39. Hindi. Or marami. Apat Apat. ang district sa Quezon City. Okay. 39. South QC. 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 RDO 38. North QC. RDO 28. Novaliches. And 40 Cubao. Okay. So, apat yun. So, yan So, nakapag-chat na ako, sinabi kunwari sa 39 ako. So, anong gagawin ko doon pagpunta ko sa BIR? Pwede bang online lang or kailangan pumunta mismo? Dalawa ang platform pwede. It's online and Actual. personal, yung parang pupunta ka Pupunta po sila. Pupunta mismo. sa mismong district. Ano yung mga documents na needed na dalhin? May tatlong platform, Okay. 'di ba? May tatlong platform ang ating online registration. Kasi sa registration, ang pinakaunang information dapat meron ka or is you have to have a TIN. Taxpayer Identification Number. Okay. Kasi ang system ni BIR is TIN based. So you cannot transact with BIR pag wala kang TIN. So dalawa ang niyan, tatlo ang platform sa online registration. Ang ORUS, ito yung end-to-end process, fully online ang BIR registration mo kasi dalawang stages ng BIR registration. We have the primary and the secondary registration. Pag ORUS ang platform na gagamitin mo, fully online, purely online ka. Pero yung dalawa, which is the Philippine Business Hub at saka NuBizReg, ang primary registration lang ang pwedeng mo magawa. Ang secondary, you have to go to the RDO. So, best yung ORUS kung online. Oo, fully online doon. As in lahat, hanggang end-to-end. Yeah, end-to-end. So, kahit yung mga OFW, pwede sila magtayo. Pwede. Okay. Anong documents yung needed na i-prepare? Dati ko hindi pa pinatupad itong Republic Act 11032 which is the ease of doing business and fast delivery of government services. Dati 13 documents yan. 13. 13. Okay. So it will took us the taxpayer mga around weeks, months, para ma-fully process niya ang kanyang BIR registration. With Republic Act 11032 implemented by RMC 57-2024, ang 13 documents for a juridical entity meaning corporation or partnership or association, na lang 4. Tapos ang yung individual or professional 3 na lang. Yun yung mga sole prop. Oo.
So, or meron ding ano ngayon, corporation na mag-isa. Anong tawag dito? OPC, one person One-person corporation. 4 sila kung OPC. Or tatlo lang din. Tatlong documents. Hindi, apat. Apat Kasi kasi corporation corporation. Okay. siya. Oo. Mm. Ang ano niyan, ang sa individual, before dapat meron siya. Ito yung mayor's permit. At saka yung mandatory na mag-process ka ng ATP, authority to print. To print. Oo. Tapos, yung pagbabayad ng 500 registration fee. Natanggal yan sa implementation nitong mga RA 11032 as well as the Ease of Paying Taxes Act. Natanggal yan. So, ang naiwan na lang sa, sa primary registration is duly filled up BIR Form 1901 pag single proprietor ka, no? Then, your certificate of registration from DTI. DTI. Tapos, yung pagbabayad na lang ng 30 pesos na loose DST, which will be later attached doon sa COR mo. So, yun ang standard. Okay. However, badagdagan yan if you are not the one who will personally process your registration. Kasi, because of the Data Privacy Act, kailangang magpapadala ka doon sa authorized representative mo ng original copy of the SPA para i-process yon. Tapos, madagdagan lang din kung nag-rental ka ng space mo, business office mo. Kasi, dapat i-attach mo ang lease contract. Kasi, masubject yan ng DST. Pati yung title minsan sinasama pa yan. Oo. O pag hindi ka naman nag-rent, owned mo ang business office mo, yun yung sinasabi mo title, i-attach or tax debt. Correct. Yung para pagmamayari mo yung space. Pero syempre si business owner, habang inaasikaso nila itong CBIR, kailangan ginagawa na rin nila simultaneously yung sa business permit, yung sa city, sa LGU, sa barangay, at kung sole prop sila yun nga, DTI or yung COR nila, ay yung ano nila sa SEC, kung corpo sila. They can do it simultaneously kasi hindi na mandatory requirement ang mayor's permit. Okay. Ayan. So tapos na tayo sa registration. Sana nakakahabol yung mga new businesses natin na nakikinig. So yung sunod naman yung invoicing. Ano naman po yung invoicing? Sa invoicing naman, so alam naman natin na pag nagbi-business ka, kailangan pag nakakabenta ka, nag-i-issue ka ng resibo sa mga customer or sa mga bumibili or mga buyers mo. So dito, meron tayong tinatawag na temporary receipts na kung saan kasabay na pagkuha or pag-register ng business natin, pwede na tayong bumili sa RDO kung saan tayo nag-register ng tinatawag nating temporary receipt. Ilang booklets po? Pinapa-decide naman kay company kung ilang booklets ang tingin niya na makukonsume niya within the short period of time. Kasi kaya siya tinatawag na temporary receipt kasi after some time, kailangan magkaroon na siya ng sarili niyang resibo. So, hindi pwedeng 10 booklets. No. Hindi, mga 1 or 2 1 to 2 muna. lang. Kasi yan, ang tawag noong temporary receipt na sinasabi niya is BPI. BIR printed invoice. Oo. Pag no registrant ka, no business registrant ka, pinapagamit ka, inaalaw ka until 1 year from year of operation. So, second year of operation, mandatory na may sarili kang ATP. So, dito na pumapasok yung sinasabi ni Ma'am Marge kanina, yung ATP or Authority to Print. So, kailangan bago ka magpa-print nung sarili mong resibo, mag-apply ka muna nung tinatawag na Authority to Print or ATP. Doon pa din. Yan. Or pwede rin face-to-face? Both din. Both. Yung sa ATP, ma'am. Pwede siyang i-apply online or... Pwede, oo. Kasi sa ORUS, kasi sa ORUS. fully, under man yan sa secondary requirement. Tapos ang basic po ay ilang booklets agad yun? Depende rin. Depende yan sa printer. Kasi minsan, ang printer, nag-minimum sila ng 10. Pero pag yung business mo naman ay hindi parati yung issue yan sa rental lang, once a month ka lang. Minsan, pwede mong ihagel na baka pwedeng mag-ano siya ng 5 pero usually 10 kasi lugi naman sila sa pricing. Tapos saan pwede magpa-print? Ayun po, isa din yan. Hindi ka pwedeng magpa-print kung kani-kanino. Meron
kaming tinatawag na authorized printer na mga BIR accredited. accredited printers. So, dito sa amin sa RDO 50, nakapaskill naman siya sa bulletin namin kung sino-sino yung mga accredited printers na to. Kasi ingat yung mga businesses natin dyan. Kapag Yes. hindi accredited, Mm. may penalty kayo dyan, di ba? Yes po, kasi lumalabas na unauthorized din yung inisyong resibo nila. Okay. Yung ito, medyo no-brainer question. Di ba iba-iba yung mga resibo ng mga tao? Yung Apo. mga, hindi na official receipt, di ba? Sales invoice. Sales or invoice. For all. for all. Sales Apo. invoice na tawag sa lahat. Yes Yeah. po, wala nang official receipt. Actually, upon the implementation of EOPT last January 22, 2024, may changes with regards to the invoicing which wherein ang dalawang klase kasi ang invoice, we have the principal and supplementary. So dati, before EOPT, ang principal dalawa, sales invoice and official receipt. Since sa EOPT, na-change ang method of accounting in determining the income, dati based on collection, ngayon sa EOPT, accrual basis of accounting. So meaning ang accrual is sales on account yan or cash sales, you have to recognize na the sales transaction. Bayad yan or hindi. Basta fully consummated ang sales transaction mo. Kaya ngayon sa RR 7-2024 original implementing regulation ng EOPT, nag-suggest ng 10 names of invoices. You can use the generic name na invoice. Okay. Pero ang suggested, sales Sales. invoice. So, pwede kung purely services ka, Service service invoice. invoice. May miscellaneous invoice pa. Ano pa yun? Cash Commercial. invoice. Oo, merong Invoice. 10 yung pagpipilian. The option So, is valid lahat. valid lahat yan. Ang option is sa taxpayer, hindi kay BIR. Okay. So, yan. Si small business, naka-file na ng ADP. So, mga ilang weeks yun bago dumating? Or ma-ready yung printed invoice? Mga a week or two? When it comes po kasi sa ATP, basta naman kumpleto yung requirements ni taxpayer, pwede naman po Mabilis agad na yun. namin ma-print yung ATP. Okay. Now, when it comes yung sa pag-print nung sarili nilang invoice, I think nakadepende na na siya sa Depende. accredited Depende. printer. Oo, sa printer, kung yung printer na Maraming pinagpagawan niya, ano. maraming gawa, Yun lang. ayun, matatagalan. Yes. Okay. So, yung next after invoicing, It's yung bookkeeping. bookkeeping. So, ano ba yung mga libro na yan? Mhm. Kasi nakikita kayo iba parang naka-display lang, walang laman. So, kaya iba walang tatak. Hmm. So, ano bang kailangan ginagawa dun sa bookkeeping na yan? Okay. Well, sa bookkeeping natin, meron types of books. We have 3. Yung manual books, loose leaf books of accounts, and then computerized books of accounts. So, itong tatlong ito, pwedeng pipili lang si taxpayer kung anong gusto niyang maging i-maintain na books. Yung manual, ang manual natin is, ito yung mga columnar books na pwede nating mabili sa mga bookstores. So, ibig sabihin, pag manual, sulat kamay. Kamay. Opo. At ano yung susulat nila? So, ganito kasi. So, we have manual books of accounts. Kunyari, non-VAT ka, we should maintain at least 2 books of accounts, yung cash receipts natin and another for disbursements. So, ibig sabihin, kung cash books siya, cash receipts books, lahat ng sales natin or lahat ng receipts natin ng cash, susulat natin doon. So, for example, Per day yan, no? yes, per day, lahat. I mean, lahat talaga. For example, nakabenta tayo ng certain goods, sulat natin doon, day to day, yung goods na nabenta natin, like pair of shoes, and then amount. So, lahat yon lahat. Ganun Ganun ba din. yung ang tawag din sa resibo mismo? Oo. Yung, Da- hindi code. Ang tawag din. TIN, I don't know, serial number. Yung serial number. Yes, opo. Kasama. Series. Saan Saka pwede series makita po yun. ng viewers natin yung format na kailangan for the books na susundin nila? Pwede nila ma-check sa website ni BIR. Mm. May mga primer doon for single proprietor, may primer for professional, and primer for business. Yes. Opo. Okay. May So, mga sample. Yes, meron po tayong available sa online, sa ating website. Pwede po sila mag-check doon ng mga templates and samples ng ating how we fill out our books. Okay. So, ganun po sa manual books of accounts. We have to write down, sulat kamay,
Hindi po pwede na i-type nyo siya sa computer and then i-print and then i-dikit sa books. Hindi pwede yun. Hindi Mm. pwede po yun. Pero maraming gumagawa Madaming no? gumagawa. During tax mapping operation, no? Yes Nakikita po. ninyo yun. So aside from that, yung na-mention natin is yung loose leaf books of accounts naman. Ito naman yung pwede na tayong gumamit ng computer. So computer assisted na siya, pwedeng Excel or other spreadsheets na available. So doon na pwede na tayong mag-type doon sa using Excel, Microsoft Excel, and then at the end of the year, once na nabuo na natin yung ating books, ipiprint natin yon and then ibabound. So bounded na siya para meron na tayong physical na books. So, option ba yun ni business owner kung Yes. yung manual or this computerized? Okay. So, hindi naman sabay. Hindi po. So option niya yon, manual or loose leaf, and then yung isa pa is yung computerized books of accounts naman. Well, sa computerized books of accounts naman, meron na siyang system talaga. Mhm. So, once na meron kang kunyari accounting software, siya na mag-e-entry lahat. So, ganun na din yun. Masustore na siya sa computer mo. At the end of the year, kapag buo na yung books mo, nire-require na lang ni BIR na mag-submit ka ng soft copy ng books mo. Yung online po ba, may pwedeng ma-download na Excel file na may template for that? Or Basically naman sa bookkeeping natin, ano lang siya basically, ire-record mo lang Record talaga yung transactions mo per day or kung kailan ka merong transactions. okay. So very, very, naman yun, simple naman na hindi mo naman na siguro kailangan ng specific template for that. I-remind ko lang, siguro, bawal po na mag-maintain ng 2 sets of books of accounts. So, criminal offense po yun. So, kung meron kayong books of accounts, dapat isa lang siya. Yun, fraudulent po yung nagme-maintain ng 2 sets of books of accounts. Okay. Yun po. Sige, sa F na tayo, sa filing. So, ito naman, kung ano yung mga dapat mong i-file, dito ulit papasok yung kanina sa registration. Kasi nga, once na makapag-register tayo sa BIR, meron na tayong or bibigyan tayo ng tinatawag na Certificate of Registration or mas kilala natin sa COR. Dun sa COR, makikita natin dun ano yung mga dapat nating i-file at the same time, kailan natin siya dapat i-file. Okay? And isa pang pinakamalaga dun, dito medyo maraming nagkakamali na taxpayer. Kahit wala tayong ipa-file or walang amount, 0 lang, kailangan pa rin natin siyang i-file. Kasi kapag hindi natin ito na-file, hindi ito basta-basta mamamatay. Kasi ang akala ng mga taxpayer natin, kapag nakalimutan sa true passage of time, mawawala na lang bigla. Hindi po ganon. Kapag meron po tayong hindi na-file, sa system po namin, papasok siya kung saan matatag siya as tinatawag na open case. Ito yung mga dapat mong i-file pero hindi mo na-file. And itong open case na to, mag-i-stay to sa system namin hanggat hindi ka nagpapa-deregister or nagpapa-cancel ng team. So kung marami kang mga hindi na-file na dapat mong i-file, mag-accumulate din siya. Lalo na kung nag-close ka ng business. Yes, actually dun po siya Dun lang. talaga lumilitaw. Kapag nag-close na, then makikita ni taxpayer, ito yung mga open cases, napakadami na pala. And para ma-close mo to, kailangan mo magbayad ng penalty. Naku, aamin na po ako. Naka-open cases ako doon sa few months ago, nalaman ko. Kasi may sinara ko isang business. Pandemic ko siya sinimulan. Sinara ko siya sa LGU, sa barangay and all. Nakalimutan ko sa BIR. So, bayad ako ng penalty. Pero ganun talaga. At least na hindi na siya lumobo ng lumobo. Oo, So, tama. kailangan tuldukan mo na siya agad. So, yun na. Para sa, hindi naman sa discourage natin mga business owners. Pero para sa in the eventuality na kailangan nyo mag-close ng business, kailangan across the board lahat yan, lalo sa BIR, nasara nyo rin doon lahat Yes. para wala kayong pending. So Kasi- kahit wala kang sales, kailangan mag-file Yes ka rin. po. Mandatory. Zero filing lang siya. Pero kailangan mo pa rin siyang i-file. Mabilis nga ang pag-file ng no transaction return or no payment return. Kasi online lang eh. Pag fill up mo ng form, tapos lagyan mo lang 00 yon, i-submit mo na. Just wait for the email notification from BIR na it was successfully emailed. Siguro ang crucial lang doon talaga is yung gagamiting email sa EBIR.
Kasi once na makapag-file sila, si system namin is magpapadala ng tinatawag na email confirmation na as proof na nakapag-file na talaga si taxpayer na yun. So kung hindi kasi valid yung email na yun, walang dumating, so pwedeng maging contention siya na hindi nakapag-file si Sa taxpayer. taxpayer. Okay. So, okay na filing. Mm. Ito na, bayad na. Okay. Nakapag-file ka na, tapos may kailangan kang bayaran. Yan. Kung may kailangan ka namang bayaran dahil nga sa kwento lang natin, before kasi, pwede ka lang magbayad sa AAB or Authorized Agent Bank nung RDO mo. Yes. So kung saan ka nakaregister, yung RDO mo na yon, may mga AAB yon, dun ka lang dapat magbayad. Okay. Kung nagbayad ka sa iba, meron tayong tinatawag na penalty before na wrong venue and medyo malaki talaga siya. 25% surcharge Yes yan po, from the sir. basic tax. Kapag sa Wrong mali. Wrong venue. venue. Opo. Kahit nagbayad ka pero hindi siya part ng AAB ng RDO mo, penalty ka pa din. Wala bang way to pay online? Meron po. Pero may pagbabago Yun. continue. Dahil yan. nga sa ng ease of paying taxes, Oo, tinanggal EOPT. na yung wrong venue, Venue. penalty. Kasi you can pay with Oh, EOPT, you can babayad pay ka naman. anywhere. Yes, opo. File and pay anywhere. Where? Ang mahalaga lang kapag nag-file ka or nagbayad ka, i-keep mo yung document Yes. na proof na nakapag-file and pay ka. Oo. Okay. So tinanggal na 'yon. Siguro ang mahalaga na lang ngayon is AAB siya ng BIR. Authorized Agent Bank siya ng BIR. Okay. Yun. So, yun yung buo. Mm. RIBFP. Pero may gusto ko i-bring up. May nakita ko na trend to recently na willing naman daw maging compliant yung mga business owners. So, even yung mga ibang mga freelancers. Pero baka daw possible na ba't hindi parang billing yung dating na darating yung bill sa Ibibil. mga taxpayer Mm. para daw hindi nila makalimutan. Actually, pag ano ka, if you are a TAM, may program kami, no? Taxpayer Account Management Program ba yun? If you are a TAM taxpayer, may naka-assign sa inyo isang revenue officer. So, ang revenue officer can have as much as how many? 150 taxpayer dito sa ating district. So, may mga around 150 taxpayer para sa isang revenue officer or 30? May isang revenue officer na i-assign sa TAMP officer. Ang role niya, mag-remind na you have malapit na ang filing ng tapos Sila yung Revy. sila review ban. tao. Oo. Yun ang role ng isang So kung may mga question yung isang taxpayer, hanapin niya yung TAMP officer na in charge sa kanya para sila doon ang mas kilala kasi nung officer yung TAMP na yun kasi nakikita niya ang compliance. So, toka-toka lang. Oo. So, build relations with Yeah, your TAM officer. TAMP officer. Ayan, ha? So may in charge na yan. Pero sa question na yung magkano ang bayad, hindi pwede yun yung billing, i-bill. Kasi hindi naman pareho ang negosyo ninyo. Hindi naman Iba-iba. alam ni BIR kung magkano ang Mm. na benta mo, magkano ang sales mo. So hindi talaga pwede yun. Siguro ang Kaya may kusa talaga si Oo. part yan na responsibility. ang mga siguro i-remind is the wala ng registration fee. I think Na annual. Wala in na. addition to that, malaking factor din na sobrang dami din talagang business sa Philippines. Kasi yung sa nabanggit nga ni Ma'am Marge kanina na sa TAMP, each one of us may naka-assign na around 20. 20. Oo, piling businesses pa lang to. Mhm. So kung isasama talaga natin lahat ng businesses plus individual, baka ang mangyayari isang tao, parang 10,000 ang dapat namin Oo. i-monitor or i-bill. Kulang din kami ng So, mga person. Doon na siguro yung limitation din talaga on our end. Pero eventually po ba, parang may mga innovations bang plano si BIR na mas convenient pa for taxpayers to file and pay? Actually, sinimulan naman na to ni BIR. Kung mapapansin nyo po before, si taxpayer kapag nag-file and pay siya, manual pa. Pupunta ka pa sa bangko, yung pagpa-file mo, manual ka, mag-fill out ka pa ng form. So, medyo hassle pa. Ngayon, inopen na yung EBIR,
At at the same time, pwede ka na magbayad pwede nang through online nga eh. Online, Oo, and kung may mga BIR payment channels yes, tayo. yung tinatawag nating TSP ngayon, Oo. no? Yung mga service provider yan na kung saan pwede tayo magbayad through those service provider. Andyan na rin yung isa pa nating online platform, yung EFPS. On that EFPS, though hindi pa siya available sa lahat, pero kapag isa ka sa mga taxpayer na eligible to use EFPS, doon pwede ka na mag-file online. At the same time, may nakakabit na bangko mo na kung saan pagka-file mo, pagka-click mo, automatic ibabawas na agad siya sa bank na kinonect mo doon sa EFPS Parang mo. auto-debit agad siya. And syempre, hindi din tumitigil naman si BIR to innovate. Talagang it takes some time lang, it takes some process. Tinitignan din namin kung ano pa yung mga pwedeng i-improve. Pero rest assured na hindi tumitigil si BIR sa pag-improve or pag-innovate ng system namin. Actually, dalawa ang filing and payment platform ni BIR. Ito yung tinatawag na EFPS and EBIR. Yes. Wherein EFPS fully online. Electronic filing and electronic payment. So, yung sinasabi ni Sir Avery kanina na once you register sa EFPS, kasama doon i-tie up yung account mo para automatic ang deduction doon sa payment mo. Pero ang EBIR platform, iyon po itong electronic ang filing but manual ang payment. Yes. Ang payment doon talaga sa mga BIR accredited na agent banks. Siguro to wrap up lang din, dun sa RIBFP, itong si IBFP, yan yung regular mong gagawin. Yes. Kasi registration naman once Yeah. lang yan. Yes. diba? So, siguro, last na siguro, dun sa filing, when yung usual filing, is it quarterly, monthly, annually? We have different dates po, due dates depending on the tax type po na kung anong merong tax type tayo. We have a guide, yung sa COR natin, makikita nyo po doon, nandun na po yung deadlines. Okay. So, kung meron kang COR and then hindi mo alam kung kailan ka magde-deadline, tingnan nyo lang siya. So, iba-iba po, depende sa tax Ngayon ko lang type. siya Pero- Usually kasi tingnan ko lang sa COR yung TIN. May mga ibang detalye pa pala dapat tingnan. Yeah. Yan, natingnan nyo lahat yun. And Pero usually, ano lang yun, monthly, quarterly, and annually. Yan. So, may option ka to do quarterly instead of monthly? Or Depende. lahat talaga yun, Ah. may kailangan monthly, may quarterly, and annual? Depende Depende yan sa po sa tax tax type. Like if, Okay. for example, income tax. Mm-mm. So, ang frequency of filing is quarterly and annual. So, 3 quarters and 1 annual income tax return. Ang business tax, dalawang klase. Kasi once you engage in business, you are mandated to pay dalawang kinds of taxes. Ito yung income tax and business tax. Ang business tax, dalawang klase. We have the non-VAT or percentage. Ang isa is value-added tax. So, kung value-added tax ang business tax mo, quarterly ang mandatory, although you can opt to file the monthly returns. Kasi dati, monthly and quarterly. Pero ngayon, with EOPT or train law, ano siya, ang mandatory ang quarterly. So, pag may withholding tax ka, ang withholding, like for example, tatlong klase din kasi yan, expanded, may compensation, and may final. Ang compensation, monthly talaga siya. Tapos, may annual na return yan. Iba, sa 1601 CF, pang final, Pero, ang monthly ang filing niya. So, kung expanded naman, quarterly ang filing, although, ang mandatory is quarterly, pero it was modified kasi may monthly din, but you have to use another return, ang 0619 ang monthly. So monthly at saka quarterly pa rin ang expanded. So final ganun din, no? So yun ang usually mga frequency of filing the returns. And I think in addition to that, maganda din talaga na matry nila na sila yung mag-file. Kasi kapag repetitive mo namang ginagawa, parang nagiging muscle memory mo na din eh. Pero kumbaga, somehow, alam mo yung ginagawa Yes. bago ka mag-hire ng Ng bookkeeper. iba. With all due respect sa lahat ng mga bookkeepers. Tama naman.
Pero importante din, ikaw mismo, you know, May idea. may idea ka kasi mahirap din eh. Totoo. Mm. Okay. Oo. So, thank you so much po Thank you. sa ating mga suki agad ng mga resource persons natin. Ang pagiging BIR compliant ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatakbo ng maayos at lehitimong negosyo. Sa pamamagitan ng tamang pagpa-file at pagbabayad ng buwis sa tamang oras, naiiwasan ang penalties at anumang aberya na maaaring makaapekto sa operasyon. Higit pa rito, nagbibigay ito ng kapanatagan at kredibilidad sa inyong negosyo. Ang compliance ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang responsibilidad na nakakatulong sa mas maayos na sistema at pag-unlad ng ating ekonomiya. Para sa karagdagang impormasyon at gabay, maaari lamang bisitahin ang opisyal na website ng Bureau of Internal Revenue sa www.bir.gov.ph. Maraming salamat. Sa dami ng requirements sa negosyo, importante pa rin na magsisimula ka ng tama. Ayan. So, syempre, maraming salamat ulit kina Avery and Kevin. Thank you so much for sharing your insights. Thank you. Thank Okay, you. at syempre, ito po muli ang Entrepinas TV and this is powered by BIR RDO 50 South Makati. Thank you so much.